Kung sa Pilipinas, binabudget nila ang 1,000 pesos for 1 week meal plan, ako naman dito sa Dubai, tinry kong i-budget ang 100 dirhams for our family's 1 week meal plan. Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Kung sa Pilipinas, binabudget nila ang 1,000 pesos for 1 week meal plan, ako naman dito sa Dubai, tinry kong i-budget ang 100 dirhams for our family's 1 week meal plan. So, for the context, syempre kaming family, 2 adult and 2 kids. One is 6 years old and one is 10 years old. Hindi naman kami masyadong malakas kumain. And, yung 100 dirhams, ang katumbas niyan sa Pilipinas ngayon, as of today, as of the making of this video, is 1 dirham is to 15.42, around that much. So, 1,542 ang katumbas niya ngayon sa Pinas. So, tingnan nyo hanggang sa huli kung naging successful ba ang aking budgeting experiment. So, umpisahan natin sa pag-grocery. Dito kasi sa Dubai, hindi uso yung masyado yung tingi-tingi. And, syempre, kahit saan naman, mas makakatipid ka pag bumili ka ng bulk or yung medyo maramihan na. Halimbawa, itong itlog. Ang binili ko na is yung 30 packs. Kasi, mas makakatipid ako dun sa 30 packs. So, yung 30 packs, 10 dirhams lang siya. Pero, pag yung 15 packs ang binili ko, nagre-range yung price niya between 10 to 13 dirhams. Depende sa brand. So, doon na tayo sa maramihan para mas tipid. And then, sa rice. So, may nabili akong 5 kg na rice for 17.75. So, meron akong kodigo dito ng ating mga pinamili. Yung 5 kg na rice, tumatagal na yun sa amin ng medyo mahigit sa 7 weeks. Pero for the purpose of the calculation, gawin na lang natin siyang 7 weeks. Giniling na nabili ko ng 21.95. Pero ang ginagawa ko dun sa giniling, pinapahiwa ko siya ng 4 para hindi mo kailangan i-defrost siya lahat. And kunin mo lang yung isa, yun na pang isang kainan na yun na umaabot din naman from lunch, may leftover for dinner. Chicken. Fresh chicken is 20.55. Pero, half lang yung niluluto namin per day. Ang sikreto doon is syempre hahaluan mo ng mga gulay, kaya bumili rin tayo ng ilang mga gulay pang halo. So, half lang and then the other half can be a different ulam. And pork belly. 19.65 yung pork belly natin. Pero, kita nyo naman, marami siya. Pinapahiwa ko siya ng maninipis para yun na yung bacon na ginagamit namin na pwedeng pang breakfast. And yung iba din, pwede nyong hiwain ng medyo mas maliliit pa. Minsan kasi makapal din yung hiwa. So, pwede pang liitan gawing cubes pang sahog sa mga ibang lutuin. So, meron pa akong mga binili na mga gulay and all. Papakita ko sa inyo yung price and kung paano ko siya hinati sa bawat meal plan for the day natin. So, first, Monday. Ano ang naging menu natin ng Monday? Yung isang portion ng giniling ginawa naming longganisa. So, haluan lang ng isang buong bawang na kinalculate ko at this amount na ipapakita ko sa inyo. Pero, syempre hindi ko na sinama yung salt and pepper and yung mga maliliit na ginagamit natin pang dagdag kasi pangpalasa kasi mahirap na siyang i-calculate, diba? So,
focus lang tayo dun sa giniling and isang buong ulo ng sibuyas. So, breakfast na yun with egg. So, yan yung calculation natin. And for lunch, ginamit ko na yung half ng chicken, dinagdagan ng sayote, and yung spinach, hinaf ko pa yan. Half spinach for sayote and half for the next menu. So, yan ang naging total ng ating first meal for the day. Yung matitira dyan, leftover for dinner na natin yan. So, ang total is 26.32. So, if ipa-percentage natin sa ating 100 dirhams, medyo lumalampas na tayo. Kaya, kailangan medyo i-adjust natin ang ating menu for Tuesday. For Tuesday, ang breakfast natin is mag-tuna sandwich lang muna tayo. So, ito yung price ng can of tuna, konting mayo, half ng sibuyas, o isang buo na sibuyas, and then, yun na siya. So, ito yung calculation natin. And then, yung ating lunch is burger steak. So, for the burger steak, yung isang portion ng giniling, haluan lang natin. Ito, pwede tayong makatipid dito kasi haluan natin ng maraming gulay. So, isang buong carrots, isang buong onion, isang buong tali ng parsley, and yung mushroom na mushroom, cream of mushroom, and konting mushroom. Actually, konti lang yung pinrepare namin yan, half-half. So, nung Tuesday, hindi na yan nakaabot sa akin sa dinner. Pero kasi, may mga pakain sa office. So, nakakatulong din yung mga ganun pag may mga pakain sa office. Kaya, hindi na ako nagbaon. And yung tinola from Monday, nakain ko pa siya hanggang Tuesday. So, Tuesday, yung tinola pa rin ang dinner ko. Kahit ganyan lang siya karami. Kasi nga, yung aking mga chikiting, hindi rin naman sobrang daming kumain. So, nagkasya sa amin yan. And yung cost naman ng ating meal for Tuesday is around 19.38. So, syempre, hindi naman accurate yung ating mga calculations, di ba? Halos estimate lang din yan. So, ang total nun is, mamaya na. Punta muna tayo sa Wednesday. Wednesday, since nagtinapay na tayo kahapon, mag-rice ulit tayo ngayon. So, yung pinahiwa kong bacon, yung 1/4 nun, yun ang breakfast natin ngayon with egg. And, by the way, yung egg pala, dalawa lang yung niluluto namin kada araw. Kasi kaming dalawang adult lang pwedeng mag-egg. Yung aking kids, hindi rin pwede. So, isang tipid, rin yun, tipid factor sa amin. So, yun, bacon with rice and egg. And for our lunch, munggo and fish. So, sa munggo, syempre yung kalahating portion ng spinach, hinalo ko na dyan. And yung munggo na yan, konti lang din yung niluluto namin. So, half lang nun. So, yung calculation ko rin, half lang ng munggo, half ng spinach, tapos syempre yung panggisa natin. And nasa sa inyo yan kung gusto nyo lagyan ng konting pork pa na binili natin, yung another portion ng bacon. Pero mas mapapamahal tayo, baka hindi umabot yung 100 natin. So, pwedeng wag na lang lagyan. Or, pwede rin yung hibi. Kaya lang, hindi ko alam kung may hibi dito. Alam niyo ba yung hibi, yung maliliit na hipon? Pero actually, parang may nakita ko sa ibang store nun. Kaya lang, iba kasi yung itsura niya. Hindi katulad yung sa atin sa Pinas dati, nung mga bata pa kami. Yung maliliit lang siya na ganong packs. Wala nun dito. So, pwedeng wala naman ng sahog yung munggo kasi magfi-fish na tayo. Yung fish na yan, sea bream yan. So, medyo mahal yan.
Pero kasi yan yung ginrocery ko pa last week. So, yan ay sinama ko. Pero ang alternative dyan, para mas makatipid tayo, pwedeng mackerel, pwedeng galunggong, or pwede ring tilapia. Kagaya yan, nakasale yung tilapia dito sa may grocery malapit sa amin sa Medina Grocery. So, yan lang siya. So, ang total ng ating Wednesday meal is 22.17. So, nakakailan na tayo? Medyo lumalampas-lampas na tayo sa 70% ng ating 100 dirhams. So, dapat medyo bawasan ulit natin ang ating Thursday meal. So, Thursday, yung tuna, isang buong tuna na sandwich na ginawa natin, half lang yan ang nakain namin. So, yung half nun, pwede pang gamitin for Thursday. So, yun naman ulit yung breakfast. Tuna sandwich ulit tayo. And then, giniling with upo. So, for Thursday, ang breakfast naman natin, since rice tayo yesterday, and may natira pa dun sa tuna spread natin kasi half lang nun yung nakain. So, yung half, pwede pa siya for Thursday. So, yun yung breakfast. So, ganyan lang din yung price niya. And for lunch, ginisang upo. So, yan. Tingnan nyo sa laki ng upo na yan. Siguradong aabot talaga yan for dinner. And, ganyan lang ang magagastos nyo. Sobrang tipid. Yung sahog niya is yung third portion ng ating giniling. And ang total natin yan is 16.55 lang. So, meron pa tayong natirang 15.58 for Friday. Although, syempre, mukhang malamang na hindi naaabot yan for the weekend. So, mukhang yung 100 natin, kaya lang niyang tumagal hanggang Friday. Although, tingnan muna natin kung maisaswak pa natin siya for Friday's meal plan. Breakfast, bread na lang din muna ulit. Pwede tayong mag-bread with egg or garlic bread. So, butter lang siya. Portion ng butter with garlic. Gusto na ng mga kids yan. And then, for lunch, yung last portion ng giniling, pwede nating gawing giniling with patatas and carrots. So, yan ang ating Friday meal plan. May konting sukli pang natira. So, anong findings natin dito sa 100 dirhams meal plan? Hindi siya kakayanin for one whole week. Ano lang siya, for the weekday, pwedeng pagkasyahin kung kaya niyong mag-survive ng 3 meals lang talaga and leftovers lang yung kakainin. Tapos, wala ng snacks in between. So, pwede, kung maikli ang kumot, pwede tayong mamaluktot sa ating 100 dirhams. Pero, yun nga lang, syempre, lalo kung may mga kids tayo, baka makulangan ng sustansya ang ating mga kids. So, kailangan nating medyo dagdagan yung budget natin. And, so, ibig sabihin lang nun, kulang yung 100 dirhams natin. Pero, kahit papano, kayang pagkasyahin for the weekday, may konting mga adjustments lang. So, yon. Kayo ba? Na-try nyo na bang i-budget ang 100 dirhams for 1 week or 1,542 in Philippine peso? Share nyo naman dito yung experience nyo. Magkano ba talaga yung ideal or yung average na nagagastos nyo per week sa inyong meal? And baka pwede nyo ring ma-share yung mga meal plans nyo para makatulong sa ating mga kapwang OFWs and especially yung menu nyo for the day kasi ang hirap kaya mag-isip ng menu every day.
So, malaking tulong din yan na merong makapag-share ng menu, daily menu. So, yun lang. Thank you. Sana kahit papano nakatulong sa inyo 'tong video na 'to. And please feel free to suggest any other topics that you want to discuss. If you have friends or if you have a very interesting and inspiring story as an OFW, sana mag-comment kayo down below para pwede ko naman kayong interviewin dito sa ating channel. So, yun. Thank you ulit for your time. Thank you for watching. And see you again next week. Bye!